Okay, live na po tayo ngayon dito sa ating Bible study on the air. For biblical principle, being prosperous by doing charity or giving. Sa pagbibigay po, ginagawa natin yan, si Lord, ibinibilis tayo. Kasi principle ho sa Bible yun eh. Ano ang tinatanim ay siyang inaani. What you sow shall you reap. So that's the biblical principle of enjoying the privilege of giving. Talagang automatic ho yun, bumabalik yun. Ngayon, whether inaasahan mo nga o hindi, talagang pag ikaw ay gumawa ng kawang gawa, mabuti ay bumabalik sa iyo. Sabi ng Bible, good will come to those who do what is good. O principle ho kasi yun, na hindi po talaga natin pwedeng i-deny ang katotohanan. Pag gumawa ka na mabuti, bumabalik sa iyo mabuti. Pag nagbigay ka, binabalikan ka. Yun po ang principle. Sabi ni Jesus Christ sa Luke 16:19, Luke 16:9. Basahin po natin sa Bible ha. Luke 16:9. Sabi ni Jesus, Jesus said, I tell you, use your worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcome into eternal dwellings. Ano ang ibig sabihin nun? Tagalogin natin. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, gamitin nyo ang inyong mga kayamanan dito sa lupa, sa mundo, at marami kayong kaibigang magiging kaibigan. At pag yan, mga ari-arian mong yan ay naubos na, ikaw daw ay tatanggapin. You will be welcome into eternal dwellings. Kung titignan nyo mabuti, parang daan nga sa kaligtasan yung paggagawa na mabuti. Para bang sinasabi ni Lord, pag gumawa lang ako ng mabuti sa kapwa, nagbigay, tumulong, nagkawang gawa, okay na ako sa langit. Ang context po nito ay patungkol ito sa the parable of the shrewd manager. Kasi yung manager na sinasabi dito matuso. Marunong siya mag-manage ng kanyang mga property. Sabi ni Lord, kung yung mga earthly managers nga, magagaling sila mag-manage ng kanilang property, ano pa kaya yung mga anak ng Diyos? Yung kanyang mga hinirang, yung kanyang binigyan ng Holy Spirit para sila'y maging matalino, upang sila'y maging wise, mag-manage ng kanilang property and resources. So, yun ang context nun. So, Jesus Christ was speaking to His disciple who are already believer of His teaching and followers of Him. O, Christian po yung mga kausap. Kaya sabi ni Jesus Christ, kayo, marami na kayong mga pagpapala. Iba sa inyo rito, businessmen, tagasunod ko. Oh, you can use your worldly wealth to gain more friends. So that, pag naubos na yung kayamanan mong yan, namatay ka na, hindi mo naman dadalhin sa langit yan. Pag ikaw ay gumawa ng ganyang mga gawain, marami kang nakuhang kaibigan. Yun po ang pinaka-focal point to gain more friends. A Christian who gain friends who would love Him and come to Him and be friend to Him, that person will one day would become Christian also. Bakit? Na-impluensyahan mo O yun yun, nakukuha nyo ba yun? Na-impluensyahan mo Dahil maganda ang pinakita mo, binibigyan mo, tinutulungan mo, nagbibigay ka sa kanya ng suporta, walang-wala siya, binibigyan mo siya ng mga magagandang mga tulong nung siya ay nagigipit. Nakita niya sa iyo yung magandang ehemplo ng taong mapagbigay, mapag-aruga, mapagmahal, mapagkalinga. At eventually, dahil nga nakakita yung gandang ng buhay mo, sabi ni Jesus Christ, your light is shining to them. Let your light shine before them, so that they would see your good life, good works, good deeds, good attitude, good personality, good behavior, and they will also glorify your Father which is in heaven. Nai-impluensyahan po, yun ang ibig sabihin itong gaining friends by using your worldly wealth. Kaya
ang lakas po ng advantage natin kung tayo po ay nasa pinagpalang lugar o pinagpalang status ng ating ekonomiya. Kung tayo po ay merong kakayahan sa buhay, kung tayo merong tinatangkilik o gana ho ang buhay natin, may kakayahan tayong tumulong. Kaya sinasabi ni Jesus Christ, it's better to give than to receive. So the position of a Christian who is giving to his friend something that would benefit that friend, nakaka-impluwensya yan. He is influencing that person na maging kaibigan mo. Kaya nga po yung mga politiko, yung mayayaman na politiko, they use their money to buy votes, to buy those influence. Kasi ang pinakapunto ni Jesus Christ dito, you need to gain friends. Kaibiganin nyo yung mga unbelievers. Pakita nyo ang pagmamahal nyo na totoo kayong alagad ko. Ipakita nyo sa kanila na sila ay nais mong abutin ng pagmamahal ko. Dahil kayo'y mga alagad ko. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ. Luke 16:9. Kaya inuulit niya sa mga tao niya na kayo ay ligtas na eh. Follower ko kayo eh. You're already my followers, my disciple. Your name is already written in the book of life. So no longer for you to gain your salvation out of this doing good. Hindi yun. Nagigets nyo ba? O, Tagalogin ko. Hindi kayo magbibigay sa kapwa nyo para maligtas. Kasi kayo niligtas ko na. You are already cleansed by the word I have spoken to you. You are already my disciple, sabi ni Jesus. So, ganito gawin nyo. Kung disciple ko kayo, at meron na nakakariwasa naman kayo, meron kayong konting naipon na maitulong sa may hirap. So, use them, your worldly wealth, to gain them as your friend. Pag naging friend nyo dyan, syempre, masasama nyo yan sa akin. Galing. Yun po ang maliwanag na itinuturo ni Jesus Christ. So, we give not because we want to go to heaven, because we are already a heavenly people. That's why we are now able to share, to do charity works, to do good things to others. And the moment we do that, we are gaining those people we are helping to be our friends. Next in line, to become our next disciple. Kaya, doing those pagbibigay o pagpapakain, strategy rin ng Panginoon para makagather siya ng crowd. So tayo rin, we use our worldly wealth, resources, material things, to help others who will become eventually our friends. Siyempre nga naman, pag ikaw, halimbawa ako mayaman, marami kang pera, pumunta ka dun sa may hirap, tapos nagbigay ka ng Christmas gift sa kanila. Sasabihin mo sa kanila, ako po, hindi po ako politiko, ako po'y Christian, this is my conviction from the Holy Spirit na tumulong po sa inyo may hirap para this Christmas season, para naman po kayo may makain. Natutuwa sila. At eventually, makikilala ka nila, tapos magiging papalapit na nila yung loob nila sa iyo. Di andali na mag-share ng gospel dahil meron ka ng tinatawag na credibility and integrity with these people. Kaya, by studying the context, itong sinasabi ni Lord na gaining friends for yourself, magiging kaibigan mo yung mga taong yan dahil tinutulungan mo yung mga yun sa magitan ng yung yaman. Pag naubos na raw yun, totoo nga, hindi nga nauubos talaga eh. Ang mauubos dito, hininga mo eh. When it is gone, o when you are gone, isang taon after how many more years you are still alive because patay ka na, pinag-uusapan ka pa nila. Dito nyo. Why those people who give their best for the benefit of humanity, still until now, they are being talked about by the next generation after them. Bakit? Sila po yung mga taong nagbigay at nag-contribute ng magandang bagay sa mga taong natulungan nila. Bagamat patay na sila, sila'y buhay pa rin sa pagmamahal at alaala ng kanilang mga natulungan. Yun po. Kaya si Jesus Christ, greatest. Why? Ang ibinigay niya, buhay niya.
para sa ano? Sa kaligtasan nating lahat. So the greatest person is the one who would do the great contribution for the benefit of the welfare of much of humanity. Yan po ang katotohanan. Ang dakilang tao ay siyang dakila dahil siya ay mayroong malaking na-contribute sa kaluwalhati, sa kaayusan at kagandahan ng buhay na maraming tao ang kanyang natulungan. So ngayon, yung sinabi ni Jesus Christ sa mga disciple niya, so when it is gone, or when you are gone, you will be welcome into eternal dwellings. Syempre Christian ka naman Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Sila naman Christian They are follower of Christ, disciple of Christ, believers of His teaching, who receive Him as their Lord and Savior. So, eventually, even though He died, they will live forever. So, benefits po yun ng ating pagkakawang gawa. Kaya lahat tayo, tina-challenge ko nga na lahat po tayo ay magpatuloy na magkawang gawa, magbigay, tumulong, magbigay tayo sa ating mga taong nangangailangan. Huwag kayong mag-alala, hindi you cannot outgive God. The more you give, the more you receive. Itina-challenge ko kayo. This is already proven by the scripture, authenticated by the people who gives, that those who give will always be prosperous, and those who represses other will be repressed. Proverbs 11:24-25. So prosperity, ano ibig sabihin ng prosperity? Prosperity, kung gusto mo maging prosperous, dapat maintindihan mo yung meaning. Without understanding the real meaning of prosperity, yung prosperity sa iyo ay hindi realidad, hindi makatotohanan, hindi totoong payapa at matagumpay at mayaman ang isang tao pag hindi niya naintindihan yung meaning. Ito meaning ng prosperity in biblical context. Having more than enough of God's resources in order to do His will. Ulitin natin. Ang tunay na prosperous, ang tunay na mayaman, ang tunay na pinagpala, having more than enough of God's resources. Ano yung resources ng Lord? Upang magawa daw natin ang kanyang kalooban. Wow, praise the Lord. Hindi yung having more than enough of my resources to enjoy my will, to do my will, and to fulfill my life. Hindi ganun. Parang yumaman ka para sa sarili mo, para paglingkuran mo sarili mo, para pakainin mo sarili mo, para lang hindi lumayo doon sa lalaking nagturo doon sa sinabi doon sa Bible na ayan, mayaman na ako, wala na akong kakailanganin pa for the next many years, ako'y magkakain-kain na lang, tulog-tulog, inom-inom, happy-happy. Sabi ng Lord, hindi naman yan ang dahilan kung bakit kita pinayaman Ang dami pa nangangailangan niya sa katabi mo, hindi mo lang makita. Naglagay pa siya ng malaking kamalig para daw yung maliit na kamalig niya, hindi kasi yung kanya mga inani for so many years, may itatago niya ron sa mas malaki para for the next many years of his life, mag-enjoy na lang siya. Sabi ng Lord, foolish, bobo, B.O. ka talaga. Tama, waroy. Bakit? Nag-iipon ka para sa sarili mo, mamayang gabi kukunin ko na buhay mo. What will happen to you if you die tonight? What will happen to your property, resources, and all your endeavor? Challenge ko lahat dito sa mga nanonood. Hindi mo alam kung bukas humihinga ka pa Tapos hindi mo maibigay yung kailangan ng nangangailangan. Ang bihira talaga itong mga taon to. Hindi masama yumaman, okay yan. Pero tandaan mo, pag mamayang gabi kunin ni Lord yung buhay mo, paano? Hindi, maging real talk lang tayo. Maglingkod tayo sa Diyos by using your worldly wealth to gain more friends. Ang tunay na mayaman tao ay yung taong merong resources ng Diyos. Ginagamit niya yon para magawa ang kalooban ni Lord. Hindi ang kalooban mo, kalooban ng tatay mo, kalooban ng anak mo, kalooban ng Lord. Lord, bigyan mo ako ng blessing. What will I do with this blessing? Shopping ako, magralamierda ako, bibili ako ng mga brando,
Sabi ng Lord, I bless you to be a blessing. Iikot lang naman ang prinsipyo para gusto ko kasing ituro sa inyo mga kapatid na itong prosperity na itong tinuturo natin, ito po ay founded in the scripture. Iba kasi natatakot magturo eh. Huwag tayo magturo ng prosperity, pastor. Eh bakit? Yun naman kailangan talaga ng tao eh. Maging prosperous ka eh. Pero pag hindi mo naintindihan yung principle kung bakit ka maging prosperous, that is a failure. It is not a success. Katulad yung lalaking mayaman na nag-ipon lang tapos bigla na lang kinuha ni Lord. Bakit? Eh hindi na kasi nag-isip na siya pala pinagpala para maging pagpapala. O nagiget siguro ng marami. Use your worldly wealth to gain more friends. Kaya yung mga taong mapagbigay, na ginagamit nila yan, kanilang mga resources to help the ministry, they give their offering, their tithe, so that the ministry will continue on. Sila yung lalong pinagpapala ni Lord eh. Bakit? Bakit hindi sila mapigilang, o tama na, huwag na kayo magbigay, sobra-sobra na. Pastor, hindi pwede, dahil dito kami pinagpapala ng Lord. Kaya alam namin ang kalooban ni Lord. So ang benefits talaga niyan, tayo rin. The more we give, the more we receive, because we cannot outgive God. Paano po tayo magbigay? Ano daw dapat ng pamaraan paano ba? So we give, number one, we give naturally. Natural lang. Parang it's a part of your life now. It's a part of your being na the more you give, the more God will give you more. The more you give, the more God give you. Umiikot lang yung buhay mo dun sa ganung cycle of giving and receiving, giving and receiving. Luke 6:38. Give and it will come back to you and you will receive. You will be given much, pressed down, shaken together, running over. It will spill into your lap. The way you give to others is the same way God will give to you. So, si Lord mismo nagsabi, ng pagbibigay ay talagang tama natin gawin. Ito daw ibabalik sa atin siksik-liglig, umaapaw. Kung anong sukat ibinigay natin, ganun din sukat ipagkakalob sa atin ng Lord. So, therefore, ang principle, dagdagan natin para tayo dagdagan ng Lord. Siksik-liglig, umaapaw. Number 2, we must give cheerfully. Yung sabi ng Bible, 2 Corinthians 9:7 and 8, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Hindi tearful, kundi cheerful giver. Titingnan niyo mabuti. He has decided in his heart. Kaya kung magbibigay ka, ano yung nadesisyonan ng puso mo? Huwag yung sinabi ng kapatid mo, sinabi ng katabi mo, sinabi ng asawa mo, ganito kalaki. Kung wala naman sa puso mo, at walang di masaya puso mo ron, eh hindi rin nakakalugod sa Lord yun. Sabi niya, God love a cheerful giver. So when you give, it should not be reluctantly. Hindi parang napipilitan o napepersa ka lang or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Eh, anong connection yan sa pagpapala natin? Verse 8, 2 Corinthians 9:7 and 8. And God is able to make you all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Oh, maliwanag na ikaw naman palang nakikinig, ay ikaw naman palang nagbibigay. Si Lord, ang tinitignan niya, yung puso mong masaya, cheerful ka, hindi ka napipilitan, hindi ka na pepwersa, gagawa siya ng paraan para sa lahat ng oras, lahat ng panahon, lahat ng kailangan mo, mag-a-abound ka. So, number 1, give naturally. Number 2, give cheerfully. Number 3, give generously. So, pag nagbigay daw, di lakihan nyo na rin. Bakit? Proverbs 11:24 and 25. Simple lang, give generously. Freely give and become more wealthy. Be stingy and lose everything. Mabigat ho ito eh. So ibang rendition, ganito ang pagkakasabi ha. A man who gives freely become richer, even more. But the one who withholds unduly come into poverty. Ang tao mapagbigay lalong yumayaman, ngunit ang tikom ng mga kamay ay nagdarahop sa hirap.
The generous will be prosper. Those who repress others will be repressed. So, the principle sa pagbibigay upang magawa natin yung kalooban ng Diyos. Give naturally. Give cheerfully. Give generously. And lastly, give sacrificially. Apat lang, madaling intindihin ha. Hindi na tayo lalayo. Paano ba ang pagbibigay para magawa ang kalooban ng Lord? Ulitin ko. Ang tunay na mayamang tao ay hindi yung nagkamit ng maraming kayamanan dito sa mundo. Hindi katulad ni Bill Gates. Sabi kasi ni Jesus Christ, what shall a profit a man if he gains the whole world and yet forfeit his soul? Kaya yung ginamit ni Jesus Christ na principle kanina, use your wealth to gain friends, sa mga Christian ho yan, naligtas na. Ay, paano ba yung pastor, yung mga hindi Christian, pero mapagbigay? Ha? Sila ba'y maliligtas? Ulitin natin, hindi po. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, not of yourself. It is a gift of God, not the result of your works, so that no one should boast. Kasi kung ang kaligtasan nakabase lang sa kawang gawa ng tao, mayayaman lang may makakarating dun. Tayo mahirap, hindi tayo makapagbigay, wala tayong maibibigay, wala tayong karapatang punta sa langit. Kaya pagdating sa kaligtasan, pananampalataya kay Jesus Christ. Yun po. So, by knowing the principle of giving, as a Christian, that is the right way to understand and to experience the real prosperity in life. Because prosperity means, in biblical terms and biblical perspective, having more than enough of God's resources in order to do His will. So, that's why we need to give naturally. Luke 6:38. We give cheerfully. 2 Corinthians 9:7 and 8. We give generously. Proverbs 11:24-25. And we give sacrificially. Luke 21. Tapusin dito po ako magtatapos. The widow's offering. As he looked Jesus up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put into 2 very small copper coins. I tell you the truth, Jesus said, this poor widow has put in more than all the others. All these people who are rich gave their gifts out of their wealth. But she, the poor widow, out of her poverty, put all she had to live on. Sabi ni Lord, dali kayo. May sasabihin ako sa inyo, importante to, dapat maintindihan nyo yung principle na to eh. Yung mayayaman niya, kita nyo, daming pera, binibigay nila sa temple. Itong matandang to, nag-iisa na lang siya sa buhay. Tapos nakita ko yung 2 kusing na pirasong copper coin niya. Yun na lang ikabubuhay niya, ibinigay pa dun sa templo. Alam mo ba ang totoo? Sabi ni Jesus. Itong matandang to, ha? Mas marami ang ibinigay nito kaysa dun sa mayayaman ng tong nagbigay ng dami ng pera nila. Bakit ganun? 2 copper coins compared to $100 is not much. Hindi, mismatch yun. Mas marami yung 2 piso sa mas marami yung 2,000 piso sa 2 piso. Tapos sasabihin ni Jesus Christ, mas marami doon binigay ng babae kaysa doon sa mayayaman na nagbigay ng malaking pera. Ano yun? Ganito nga kasi, sacrificial giving yun eh. Yung babae, walang-wala na. Dahil mahal niya ang Lord, mahal niya ang gawain ng Diyos, sinakripisyo niya pang ibigay yung meron na siya. Yun na lang ay kabubuhay niya. Hindi ba pag mahal mo ang tao, sacrificially, you give your best, you give your everything to that person because you're sacrificially loving that person. Yun ang principle na nakita ni Jesus Christ doon sa puso ng matanda kaysa doon sa mayayaman. Kumikita ako ng 100 lapad sa buwan. Yung bang 1 lapad, masasaktan ba ako doon pag binitawan ko yung 1 lapad? Tingnan nyo. Kaysa doon sa matandang walang trabaho, walang inaasahan, 2 kusing, bibigay niya pa. O sino ngayon masasaktan? Yung mayaman na kumikita ng 100 lapad.
nagbibigay ng 10 lapad o isang lapad dun sa templo. O yung isang matanda na walang trabaho, wala nang suporta, wala nang asawa, balo na nga. Na 2 kusina para ipamumuhay niya na lang, bagkus ibinigay pa sa Diyos. So, sino na mas nasasaktan dun sa 2? O, tignan nyo mabuti, mag-isip-isip tayo. Oo nga, no, sakripisyo yun. Pero sabi ng Bible, basahin nyo Luke 21 verse 4. Lahat ng taong nagbigay ng kanilang kaloob, because of their wealth. But she, out of her poverty, ibinigay niya ng lahat. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Lord. Di ba talaga, hindi pa naiintindihan Para bang, pagdating dyan sa area na yan, parang hirap na hirap siya sa buhay niya. Ulitin ko sa iyo kapatid, kahit anong pagpupursigi mo, kahit anong pagpapagal mo sa mundong to, pag hindi mo natutunan tong principle na to, kaya itong principle na to, dito inuuna talaga ng Lord Dito nasusukat yung tunay na worshiper Tayo pananambahan natin sa simbahan, pataas-taas ng kamay, pasigaw-sigaw, papalapalakpak natin dyan, madilim pikein yan Paiyak-iyak pa, hallelujah Lord, hallelujah. Paiyak-iyak pa di ba? Tingnan mo, pagdating dito sa giving niya, makita yung worshiper hindi mo naman itatago kay Lord yan dahil nakasilip si Lord yan sa pagbibigay mo. Nakikita yung laman ng puso mo. If you really love God and you are not attached to the wealth of this world, and man is not your God, Jesus is your God. The worldly wealth is not your idol. Kaya mong bitawan yan. Sabi mo, Lord, itong yaman ng mundong to, walang kabuluhan to. The wealth of this world has no meaning. Dami-dami ng mayayaman Dami-dami ng mayayaman. Ganun pa rin, empty pa rin sila Sabi nga ni Jimmy Carrey. Kailan si Jim Carrey, yung Hollywood actor, one of the highest paid Hollywood actor. He once said, I wish that all will become rich and famous so that one day they would know that it is not the answer. Maliwanag. Sabi niya, nawa, lahat ng tao maging mayaman at maging sikat para malaman nila na ang totoong sagot hindi nandun sa mga bagay na yun. The real answer is Christ. The real answer for your emptiness is Christ. The real answer for your loneliness is Christ. The real answer for your fulfilled life is Christ. The real meaning of your life is Jesus Christ. Kaya yung pagbibigay, hindi nagiging mabigat sa atin. Bakit? Alam natin lahat ng bagay galing kay Lord. Pinagkatiwala lang sa'yo. Pagka binitawan mo, hindi naman sa'yo yan, hindi ka masasaktan. Ito, bigyan kita ng iPhone o iPod. Ito iPod, ibigay ko sa'yo. Pastor, bakit binibigay? Hindi naman sa akin to Di ba? Para madaling bitawan, hindi kasi sa'yo sa akin, parang bitawan. Kaya ganun din, lahat ng pinagkatiwala sa atin ni Lord, lahat ng tinatangkilik mo, lahat ng lakas mo, talino mo, mga resources mo sa buhay mo ngayon, it is all by the grace of God to your life. And therefore, always acknowledge that the Lord is the source of those blessings. If God would ask you to give it to someone who are in need, give it cheerfully. Give naturally, give cheerfully, give generously, and give sacrificially. In conclusion of our matter, ito po yung sagot ko dun sa nag-comment sa YouTube na maliligtas ba ang tao sa paggawa ng mabuti at pagbibigay? Hindi. Pero kung ikaw ay ligtas na at ikaw ay tagalangit na, tagasunod ka na ni Jesus, it is natural for you to become giver to the kingdom and to the people who are in need because you have the reflections in the image of Jesus Christ. Ang tunay na kapayapaan, kasaganahan, kaligayahan ng buhay ay sa pagbibigay. Kung tayo totoong Kristiyano at sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ito'y bukal sa loob natin ang pagbibigay. Dahil siya ang unang nagbigay, binigay niya ang kanyang buhay upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan.
Kaya kung gusto mong malaman ang sikreto ng tunay na pagyaman, ay simulan mo na ang pagbibigay. Katulad ng ginagawa ng mga nagkakawang-gawa ngayong mga panahon ng pandemya. Tularan natin ang kanilang mga aktwasyon upang marami tayong matulungan. Malugod ang Diyos sa ating mga buhay dahil ito ay kanyang kinalulugdan. Ginagawa natin to hindi para maligtas. Ginagawa natin to dahil tayo mga alagad, tagasunod, at disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Sa susunod na video, magkita-kita po tayong lahat. Don't forget to subscribe. Mabuhay mga gabayans. Bye-bye.